Mga bro, nag-iinit na balita sa defense sector ng bansa. Naaprubahan na ng Senado ang defense budget para sa fiscal year 2025 na nagkakahalaga ng 265 billion pesos. O diba, mas mataas ito kumpara sa 254 billion pesos na originally proposed sa NEP proposal. Aba hindi biro yan mga bro, at siguradong maraming implications ito sa ating national defense strategy. Pero teka, this budget is just the regular fund, hindi pa kasama ang AFP Modernization Program at Veterans Pension na under ng Special Purpose Fund. So may suspense pa rin sa eksena. Mas malaki nga, pero ang tanong, sapat ba ito? Alam nyo na mga bro, ang totoo, kahit may pagtaas sa budget, hindi lahat ng plano ay tuloy-tuloy. Confirmed na ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na nabawasan ng 10 billion pesos ang pondo para sa AFP Modernization Program. At dahil dito, 7 critical projects ang apektado. Nakakaintriga rin mga bro, na sa mga photos sa session, wala si Senate President Chis Escudero. Oo, siya yung pabor sa bawas ng pondo. Kabaligtaran naman si dating Senate President Mig Zubiri na super supportive sa pagtaas ng overall defense budget. Halata daw sa mga ngiti ni Zubiri na mas kampante siya sa outcome. Kung tutusin, kahit paano may silver lining, at least nagkaroon ng significant boost sa regular fund. Pero syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang epekto ng reduction sa modernization program. Mga bro, kailangan pa rin natin ang comprehensive modernization para makahabol sa mga regional defense upgrades. Di pwede yung pasulpot-sulpot lang, dapat all in. Importante na maintindihan natin kung paano gagamitin ang perang ito para sa mas matibay na depensa at para maipakita na tayo ay hindi basta-basta papayag na mapag-iwanan sa military capabilities.